Ang unang pong magtatanong po dito sa Saipan ay tagapagsubaybay niyo po, kapatid Nelly, sa programa po dito sa Saipan. Isa po ang dating Iglesia ni Cristo. Magandang gabi, Brother Eli. Ang tanong ko pong ito ay nakitanong ko na sa lahat halos ng mga religion na pinuntahan ko. Ito pong talat sinabi sa Matthew 28, talatang 19. Basahin ko po muna sa 28. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinauna. At sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit sa sabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Number 19 po ang aking tinutukoy dito. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin yung agad ang lahat ng mga bansa. At sila'y inyong bautismuhan. Hindi po dito sinabi sa tubig, Brother Eli. Hindi sa tubig. Bautismuhan niya sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Doon po sa pagkakaturo na ituro ninyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos sa inyo. At narito ako'y sama sa inyo na palagi hanggang sa katapusan ng salibutan. Ibig lang po sabihin, lahat ng ginanap ng panahon noon, dapat gawin ngayon. Bautismo sa tubig. May confusion lang po ako doon sa tubig na sinasabi. O ito po literal o hindi literal. Ang katanungan ko po dito, siguro ito yung pinaka-importanting bagay na ipapaliwanag. At lahat ng tao, lahat ng mga mangaral ay makaka-relate dito. At siguro gagayahin to kapag sinagot na tama. Ano po ang ibig sabihin ng tubig? Ayon sa pagkakasulat sa Biblia, hindi po ito nasagot na Iglesia ni Cristo. Ni lahat po ng sekta na pinuntahan ko hindi nasagot maliwanag. Ulitin ko pa ang katanungan, Brother Eli. Ano po ang ibig sabihin ng tubig ayon sa pagkakasulat sa Biblia? Maraming salamat po. Maraming salamat din, kapatid na Peter. Pero ipagpapauna ko sa inyo, sabi nyo kasi, lahat ng tinanong nyo relihiyon, pinuntahan nyo, hindi nasagot. Ibig sabihin, alam nyo yung itinatanong nyo. Kasi, kung hindi nyo alam yung tinatanong nyo, ba't nyo sasabihin hindi nasagot? No? Yun ang lohika dun eh. Yun ang tinatawag ko na wisdom. Yun ang wisdom. Dahil kung hindi nyo alam yung tinatanong nyo, tatanggapin nyo kung ano isinagot nila. Eh ba't hindi nyo matanggap? Sabi nyo, hindi nila nasagot. Kasi maaari meron kayong alam tungkol dun sa tinatanong nyo. Hindi ko tatanungin kung ano yung alam nyo. Hindi po ako dependyente sa kaisipan ng tao. Ang aking dependence ay nasa salita ng Diyos. Isasagutin ko yung tanong nyo. Yung sinasabi sa talatang sinabi nyo, bautismuhan ninyo sila. Ang gaganap yung mga alagad na 11. Ang kausap po dyan, 11 alagad. Kung itataas nyo po doon sa 28 at 18, lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap. Sino yung nilapitan niya na kanyang kinausap? Ibaba pa natin. Ang kausap dyan yung 11. Kaya 11, nung panahon na yan, nagtaksil na si Judas. Wala na si Judas. 28:16. Datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Datapwat ang ilan ay nangag-alinlangan. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap, na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nakita mo, kapatid? Ang kausap dyan yung 11 alagad. Ba't ko sinasabi ito? Mahalaga yun para maunawaan yung talata. Ang sabi doon, sa 11 alagad, gumawa kayo ng alagad sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila. Sino gaganap ng bautismo? Yung 11. Ano yung bautismo na yan? Hindi naman yan bautismo sa Espiritu Santo. Hindi rin yan bautismo sa apoy. Bakit? Ang gaganap ng bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy, walang iba kundi si Kristo lang. Walang makakaganap nun. Hindi kaya nung 11 yon. Patunayan natin. Sa 3:11 ng Mateo, ganito ang sabi. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kaniyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo
sa Espiritu Santo at apoy. Baptism in fire and Holy Spirit is only officiated by the Lord Jesus Christ. Sabi ni Juan Bautista, yung dumarating sa hulihan ko, na lalong mas makapangyarihan kaysa sa akin, siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ayan. Walang tubig dyan. Espiritu Santo yan at apoy. Pero, nung ang kausap ay yung 11, ang sabi dun sa 11, gumawa kayo ng alagad, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ayun. So, ang gagawa nung tinutukoy ni Kristo na bautismo ay yung 11. Hindi siya ang gagawa nung bautismo na yon. Kasi ang gagawin naman niyang bautismo, yung bautismo sa Espiritu Santo sa apoy. Siya lang ang makakagawa nun, wala nang iba eh. Ang Kristo lang. Pero itong iniuutos niya sa mga apostol, bautismo ng wika ninyo sila, yung mga alagad, para magawang alagad, bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at saka ng Espiritu Santo. Sabi niyo kanina, walang sinasabing tubig dyan. Diyan po sa talata, wala talaga nakalagay na tubig. Pero ano po ba ang kahulugan ng bautismo sa Biblia? Ano po ba yung kahulugan ng bautismo sa Biblia? Ganito nakasulat. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan. Sabi po ni Ananias kay Pablo, kasi si Pablo hindi naman agad Kristiyano eh, naging mang-uusig pa nga siya sa iglesia. Pero nung tawagin siya ng Panginoon, isinugo sa kanya si Ananias. Ang sabi ni Ananias kay Pablo, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, ikaw ay magbautismo, hugasan mo ang iyong mga kasalanan. Yung palang bautismo, paghuhugas pala yon. Ngayon, saan ba ginaganap yung paghuhugas na yon ng kasalanan? Saan ginaganap yon? Basahin natin sa 8 ng Gawa. Ganito naman ang ating mababasa sa 36. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan? Ayan. Ito ay ang pangyayari kay Felipe at saka doon sa bating na taga-Ethiopia. Pauwi na sa Ethiopia itong bating na taga-pamahala ni Reyna Candace. Pinapunta ng Espiritu Santo sa kanya si Felipe. Sumakay doon sa karo. Tumatakbo yung karo, pinapangaralan siya ni Felipe. Tandaan nyo, si Felipe hindi apostol. Si Felipe po, inihalal ng mga apostol. Felipe came later. Si Philip, the apostles were ahead of them in time. Nauna ang mga apostol sa paglilingkod. Pero si Felipe, pagkatapos na ang ilang panahon, naihalal yung 7, kasama si Felipe ron sa 7 inihalal ng mga apostol. Ngayon, yung Felipe na ito, na isa sa mga inihalal, ay pinangaralan yung bating, yung eunuch na taga-Ethiopia. Samantalang sila'y nasa daan, dumating yung karo, no, sa dako ng daan na may tubig. Yung karo, hindi naman ito lumilipad sa langit para maging espiritual ito. Ito'y karo na daan papunta sa Ethiopia galing sa Jerusalem. Sa daan na yon, habang tumatakbo yung karo nung mayamang eunuch o yung mayamang bating, merong nadaanan silang dako na may tubig. Sabi ngayon nung bating dun kay Felipe, narito na ang tubig, ano nakakahadlang para ako ay bautismuhan? Anong sabi ni Felipe? At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. At ipinag-utos niyang itigil ang karo. At sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating, at kanyang binautismuhan siya. So, ang bautismo na ginanap ni Felipe dun sa bating, dun sa tubig, sa daan papunta ng Ethiopia. Hindi spiritual ito. Dahil ito'y literal na tubig. Lumusong si Felipe at saka ang bating sa tubig at kanyang binautismuhan siya. Ngayon, tubig lang ba ang ginagamit sa bautismo, kapatid? Pakinggan mo sa 5 ng Efeso 26. Upang kanyang pakabanalin ito, nanilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Ayan, maliwanag. Hindi naman tubig lang ang ginagamit sa bautismo para mahugasan ng kasalanan eh. Yung tubig, may kalakip na salita ng Diyos. Kaya nga bago mo ilubog sa tubig, pangangaralan mo muna ng salita. Kagaya ng ginawa ni Felipe sa bating. Kaya ang paglilinis ng bautismo ay upang pakabanalin ito
na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Iba yung salita kaysa sa tubig. Yung iba pinapakahulugan. Yan ikang tubig dyan, salita ng Diyos yan. Mali ka dyan, pare. Mali ka dyan. Ang sabi ni San Pablo, upang mapabanal ang tao, nililinis sa pamamagitan ng tubig na may salita. Bakit kailangan ay tubig at salita? Kasi, yun ang paraan ng Diyos. Ang Diyos ang may kagagawa nun eh. Hindi naman inimbento ni Felipe yun. Nung magpabautismo si Kristo, sa tubig din, sa ilog ng Jordan. Ano? Kaya lang, may kalakip na Espiritu Santo. Ito naman mga alagad na binautismoan after, binabautismoan nila sa tubig kasama ang salita, pinangangaralan bago ilubog sa tubig. Basahin natin ang 1 Pedro 1:22. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ayan, ang pagkapanganak na muli o bautismo is done through the agency of the Word of God. Ipinanganak kayong muli sa pamamagitan ng binhing hindi nasisira, salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Pero yung salita ng Diyos na yon, may kalakip na tubig, sabi ni Pablo, upang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng tubig na may salita. Tubig na may salita. Ayon. Kaya magkalakip yung tubig at yung salita ng Diyos. Huwag nating aalisin yung tubig, kapatid. Yung literal na tubig, kailangan yun sa bautismo. Kasi mawawala ang kahulugan ng bautismo pag inalis mo yung tubig. Ang bautismo kasi, sa Griego, sa Bibliang Griego, ang kahulugan ng baptizo ay immersion, paglulubog. Yun ang tunay na kahulugan na regular o literal na kahulugan ng baptizo. Tingnan natin, kapatid na Luz. Ito pong baptizo. Baptizo. Ayan, mula sa Greek. From a derivative of G or Greek 911, to make whelmed, that is fully wet. To make well, that is fully wet. Ang kahulugan noon ay paglulubog, immersion. Kaya nga, paano may lulubog ko walang tubig? Kaya mo, meron tubig, inilulubog doon ang isang tao na binabautismuhan to allow the power of the Word of God to renovate a person, para magkaroon ng renovasyon. Bakit? Pagka binabautismo kasi nilulubog sa tubig, para ka naglubog ng isang baso sa tubig, lahat nung air sa baso umaalis. Ganon din naman yung binobautismo sa tubig, kalakip yung makapangyarihang salita ng Diyos. Ano nangyayari? 12:43, kapatid na Daniel ng Mateo. Datapwat ang karumal-dumal na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Ayun, yung palang bautismo, okasyon ng paglalabas ng masasamang espiritu sa tao. Ang sabi kasi ng Panginoong Jesus, ang karumal-dumal na espiritu, kung lumabas na sa tao, naghahanap ng mga dakong walang tubig. Bakit? Kasi doon nga sa tubig lumalabas yun eh. Talakip yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Lalabas yung masasamang espiritu sa isang taong nilulubog sa bautismo, nakalakip ang salita ng Diyos. Yun po. Kaya yan po ay may tubig. Pag bautismo ay sa ginagawa ng tao, ng mga apostol, may tubig. Pero kung bautismo sa Espiritu Santo at saka sa apoy, si Kristo naman ang gumagawa nun. Hindi naman kaya ng tao yun eh. Well, hindi ibinigay ni Kristo yung karapatang bumautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Hindi binigay sa 11 yon. Hindi. Sila nga mismo, binautismoan din ni Kristo sa Espiritu Santo at sa apoy eh. Nabautismoan na sila sa tubig at sa salita ng Diyos. Pero dumating yung panahon nung pagkabuhay na maguli ng Panginoong Kristo, binautismoan sila sa Espiritu Santo at sa apoy. Yung 11 na yon. Hindi nila kaya yung magbautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Si Kristo makakagawa nun. At pati nga sila, binautismo ni Kristo sa Espiritu Santo at sa apoy pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli sa mga patay. Pag-akyat niya sa langit. Ano ay ibig ko pong sabihin dito, kapatid? Maaaring meron kayong iniisip na pakahulugan sa tubig. Pero ang tubig pong sinasabi sa Biblia ay hindi ordinaryong tubig, kundi tubig na may kalakip na salita. Yun po ang tubig ng bautismo. Ngayon, ano naman ang katuparan ng salita na bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Bakit sinabing bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo?
Pakinggan nyo kapatid, ano? Yung salita doon, hindi sinabi, ibautismo nyo sa kanila ang pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Hindi sinabing gano'n na, yung pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ang ibabautismo. Kundi, yung bautismo, gagampanan sa in the name of the Father. Yung pong in ay preposisyon. Nagtuturo po ng lugar yon. Baptizing them in the name of the Father. Bautismohan sa. Yung pong sa, na preposisyon, nagtuturo ng lugar. Bakit po? Meron bang lugar kung nasaan ang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo? Meron bang lugar? Ang tinuturo kasi lugar in the name of the Father. Baptizing them in. Hindi sinabing baptizing them by the name of the Father. Hindi. Kundi in the name of the Father. Nagtuturo ng lugar. Ano po yung lugar? Asan ba yung pangalan ng Ama? Basahin natin ang 12:5 ng Deuteronomio. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan. Sa makatwid bagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Yung palang pangalan ng Diyos, meron lugar na lalagyan. Pumili ang Diyos ng isang lugar kung saan niya ilalagay ang kanyang pangalan. Hindi mo pwedeng kalagkarin ang pangalan ng Diyos kahit saan mo gusto. May dakong pinili ang Diyos para paglagyan ng kanyang pangalan. Yung kanyang bahay, yung kanyang tahanan. Basahin natin ang 2 Kronika 7:16. Sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman. Ang aking pangalan ng wika, itinalaga ko ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman. May pinaglagyan ng Diyos ng kanyang pangalan yung bahay niya. At sa Biblia, ang isang kahulugan ng bahay ng Diyos ay ang iglesia. Basahin natin ang 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at saligan ng katotohanan. Ang bahay po ng Diyos sa Biblia ay ang iglesia ng Diyos. Yun ang bahay na pinili ng Diyos para paglagyan niya ng kanyang pangalan. Kaya ang pangalan ng Diyos nasa iglesia. Ano? Kaya anong sabihin ng Panginoong Jesus? Bautismohan ninyo sila sa in. Tinutukoy niya yung lugar kung nasan yung pangalan ng Ama. In the name of the Father. Where is the name of the Father? Pinili ko ang bahay na ito para ang pangalan ko'y dumuon magpakailanman, sabi ng Panginoon. Ang bahay ay ang iglesia. Kaya sa iglesia, kung saan naroon ang pangalan ng Diyos, doon dapat maganap ang bautismo. Ang katunayan, na sa iglesia ginaganap ang bautismo. Yung iglesia ang kinaroroonan ng pangalan ng Diyos, pakinggan natin ang 12:13 ng unang Korinto. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ayan, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano ng una, sapagkat sa isang espiritu, binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Alin ba yung isang katawan na doon sila lahat binautismuhan? 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang katawan na yung iglesia, doon binautismuhan lahat ng Kristiyano sa nasasakupan ng iglesia kung asan yung pangalan ng Ama. Bakit? Ang Ama na Diyos, ang kanyang pangalan nasa iglesia. Yun ang pinili niya, yung bahay niya, yung iglesia, upang paglagyan ng kanyang pangalan magpakailanman. At ang Kristo nasa iglesia rin, nasa bahay din ng Diyos. Hebreo 10:21. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Nandun si Kristo, siya ang dakilang saserdote, pangulo sa bahay ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos nasa bahay niya. Ang anak, si Kristo, pangulo sa bahay ng Diyos. Yung Espiritu, nasa bahay din ng Diyos, nasa katawan din, nasa iglesia rin. Efeso 4:4. May isang katawan at isang espiritu. May isang katawan. Ang katawan ay ang iglesia. At dun sa isang katawan, nandun yung isang espiritu. Tuloy, kapatid na Daniel. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ayun, nasa isang katawan lahat yun May isang katawan, yun ang iglesia. Yun ang totoong iglesia na tinatawag sa pangalan ng Diyos. Yung katawan na yun, yung iglesia, tinatawag na iglesia ng Diyos. Nandun si Kristo bilang pangulo sa bahay ng Diyos o iglesia ng Diyos.
At yung isang katawan na yon, nandun yung isang espiritu, nandun yung isang pag-asa, nandun yung isang pananampalataya, nandun din yung isang bautismo. Kaya ang bautismo ay may lugar, may jurisdiksyon. Alin yun? Yung jurisdiksyon kung saan nandun sumasakop yung pangalan ng Ama, yung Anak at yung Espiritu Santo, at yan ay sa iglesia ng Diyos. Yun ang kahulugan ng talatang, bautismohan ninyo sila sa kung saan. Yung lugar ang tinutukoy. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Huwag niyong kakalimutan mga kababayan, ang pangalan ng Ama may lugar. May kinaroroonan. Ang pinili ko ang bahay na ito para ang pangalan ko'y dumuon magpakailanman. Kaya kung gusto mong masakop ng pangalan ng Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pupunta ka dun sa bahay na yon. Kung saan inilagay ng Diyos ang kanyang pangalan. At yun ay ang iglesia dito sa ibabaw ng lupa. Yun ang aking sagot sa iyong tanong, kapatid. At kung halimbawa, sasabihin mo, hindi yun ang sagot, nasa sayo yun. Kasi hindi naman kita pwedeng pilitin. Maraming salamat, Brother. It is an honor to be here your program. Mas maliwanag po. Isa lang po katanungan ko. Ang sagot po talaga yun. Sa paliwanag po nyo, tamamang tumagpak lahat. Tama-tama po yun. Maraming salamat po.